Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Ayan. Magandang umaga po sa bawat isa. Naririnig niyo po ako? Yan, kaway nga po tayo muna. Kaway, yan. Sa mga lingkod ng Diyos na hindi nagsasawa, na naglilingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Amen po. Alam niyo po, ayan, naano po kasi ako, hanggang ngayon, kagabi, kahapon, nung napanood ko yung Torture for Christ. Nag-i-emosyon ako, pero totoo. Sobrang encouragement sa akin po, na pagpapaalala. Kung nakita nyo kung paano si Richard at yung family nila na naglingkod sa Diyos, sa kabila ng communist country yun, Russia. Nung time na pinasya, ano sabi niya? Lord, Psalms 56 verse 3. Sabi niya, when I am afraid, I put my trust in you. A simple verse, pero powerful. It's remind sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos, nagpapaalala na sa times ng takot, walang katiyakan, hirap, sa kabila nun, ang Diyos ang ating kanlungan. Alam niyo po, sabi ko, gaano kahirap ang maging Kristiyano sa lugar ng Russia, na isang communist country. Naipaglaban yung Diyos na alam mong siyang magliligtas sa bawat isa. Pero ayaw silang pakinggan. Hindi lang po spiritual na masakit, kundi physical na sakit ang nadama nila ng mga Kristiyano sa lugar na yun. Alam niyo po, nakakatawa kasi nung unang bubuksan ko yung film, bigla akong natakot. I mean, hindi po kasi ako nanonood ng mga harass movie. Ayoko po yun yung barilan, ayoko po, ever since po, kahit po nung hindi pa ako Kristiyano, hindi nga po ako nanonood ng mga horror movie, ganyan, ayoko po yun. Pero nung nakita ko, plano kong patayin, sabi ko, sobra, kasi nakita mo talaga yung physical na pagtutorture sa kanya. Pero sabi ko, Lord, tutuloy ko to. At alam niyo po, nung pagtuloy ko, nakita ko yung sense of being a Christian. Yung totoong Kristiyano na sa kabila ng takot, sa kabila ng hirap at laban, ang Diyos pa rin ang namumutawi sa kanyang mga labi. Mga kapwa kong manggagawa, isa pa lang to sa movie na alam ko magigising sa atin. Alam niyo po, naalala ko dun sa Maseda. Sa Maseda, kahit sobrang siksikan, pero ang dami-dami nagsasabing, Pastora, mag-worker ako. Sa camping, hindi pa nagtatawag, naka-ready na silang mag-worker. Naka-ready na sila na, Lord, maglilingkod ako. Pero nakakalungkot. Kasi ngayon, unti-unti nang kumukonti tayo. Ang daming aanihin, pero ang daming umaatras. Sino ang aani nun? Dahil ba't natatakot tayo? Dahil ba sa iniisip mo walang katiyakan ang pag-worker? O nahihirapan ka? Pero sabi ng Lord, Psalms 56 verse 3, when I'm afraid, I put my trust in you.
Alam niyo po, yung i-share ko po ay isang encouragement lang po. Ang pagiging obedience mo, pagsunod mo, obedient, pagiging masunurin mo, willingness, ang pagpayag mo, willing at payag ka. Ulitin ko po. Ang pagiging worker mo ba ay nasa obedience sa pagsunod, obedient sa pagiging masunurin, willingness sa pagpayag, o willing pumayag. Alam niyo po, sa ating mga worker, yung 4 na words na ito ay dapat nagmamanifest sa paglilingkod natin. Yung pagsunod po ay para tayo ay tumagal, kailangan nating kumilos. At para tayong tumagal, kailangan tayong lumaban dahil lagi tayong nasa labanan. Yung willing and willingness po ay nasa isip at puso pa lang. Tandaan po natin, yung willing and willingness ay dinidesire mo pa lang. Nasa isip mo pa lang, nasa kaluluwa mo pa lang. Pero yung obedient at obedience ay ginagawa mo na at kumikilos ka na. Ang paglilingkod po natin ay hindi nababase sa pakiramdam natin o nakikita natin. Kundi binabasihan ng Diyos ay yung sinabi mo yung Lord, maglilingkod ako. Yung calling na ibinigay ng Diyos, na dinisire ng Diyos, kailangan niya ng pagsunod. Ang sabi niya po sa John chapter 5 verse 10, John chapter 5 verse 10, paano natin magagawa ang lahat ng ito para sa ating calling at ministry? Hinahawakan natin ito. Sa Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang namumuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sariling buhay para sa akin. Nung tanggapin mo si Jesus at maging sarili mong tagapagligtas, nagsimula na dun yung calling mo. Noong 1989, natawagin ako, nagsimula ang calling ng Diyos pero hindi ko pa naririnig. At ang bawat isa sa inyo, lalo yung mga baguhan ngayon, yung calling mo ngayon, kung hindi mo pa naririnig, kaya may training. Sabi niya, nabubuhay tayo ngayon ay hindi na para sa sarili natin, kundi nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng anak ng Diyos na unang nagmahal sa atin. Ang mga anak ng Diyos, o tayo po na personally, tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Hindi po tayo simpleng miyembro. Yung ikaw ay hindi nabuhay dahil ikaw lang. Kundi ipinanganak ka sa pisikal at pinanganak ka sa espiritu kasi gagamitin ka para may mga taong ipanganak sa espiritu. Para may mga taong ikaw ang gamitin para maligtas at makakilala sa Diyos. Precious son ka. Sabi mo, precious son ako. Sabi mo sa puso mo, sige sabi mo, precious son ako. Kasi ikaw mismo yung gustong gamitin ng Diyos para dun sa mga tao. At sa torture of Christ, mismo yung pamilya ni Richard, yung mga taong nasa room number 4 ay ginagamit ng Diyos kahit sa kabila ng paghihirap na ginawa sa kanila. Nakaka-bless kasi gumagawa sila ng worship sa pamamagitan ng mga nakakatingkala sa kanilang mga anong tawag doon, yung nakatali sila eh. Pero gumagawa pa rin sila ng sound para magpuri sa Diyos. Tayo mga kapatid, wala tayo sa tinikalang yan. Hindi tayo nakaposas.
Yung bibig natin, yung paa natin, yung kamay natin ay hindi nakaposas. Malaya tayo na makinig, malaya tayo na magsalita, malaya tayo na lumakad para ihatid yung salita ng Diyos. Yung pag-ibig na naramdaman ng mga nasa torture of Christ, ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay katulad din ng Diyos natin. Yung love na naramdaman nila, alam niyo, how great talaga yung pag-ibig na yun. Na sariling buhay isinakripisyo para lang sa pag-ibig na yun. Para lang may bigay yung pag-ibig na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ang siya magliligtas sa iyo. Sorry po, pero sobra po akong attached dun sa ano na yun, sa pelikula na yun. Minsan tayo yung mga workers, naiintindihan po namin kayo. Napapagod, nahirapan. Pero alam niyo po, wala pa po dun sa kakatulbok na nangyari doon sa Russia. Parang 1944, 1936, 39 yata yung mga panahon na yun. Yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin, ay kailangan mo lamang sumunod. Kailangan mo lamang maging masunurin. At kailangan mo lamang maging willing. Kung di tayo susunod, sino gagamitin ng Diyos? Ang love na naibigay ng Diyos sa atin, ang tunay na naghandog ng buhay para sa Panginoon. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, may responsibilidad tayo. Sabi mo sa katabi mo, may responsibilidad tayo. Sige po, sabihin niyo sa mga katabi ninyo, wala po ako nakikitang kumikilos, sige, mamaya na po yung sulat. Sabi mo, may responsibilidad tayo. Sabi mo sa mata, eye to eye kayo. Mag-eye to eye kayo. Sabi mo, may responsibilidad tayo, kapatid. Kaya tapatin mo siya. Huwag kang aalis, ha? Kasi may responsibilidad tayo. Sa mga kaluluwa na nakapaligid sa'yo, yung church na binigay sa'yo ng Diyos, gusto ko pong maipasay sa inyo, maramdaman ninyo yung bigat na kailangan tayo, ng mga nakataong nakapaligid sa church na kinabibilangan po natin. Ang paglilingkod ay isang commitment, isang relasyon. Na walang sino man ang pwedeng pumutol nito. Living in the Spirit means abiding in Christ. That is living in life that is seeking Him through but the first of the fruit of the Holy Spirit. Yung binigay ng Diyos sa atin, bakit ka naglilingkod? Kasi yung unang pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin, ang siyang naging pundasyon mo kung bakit ka nagwo-worker ngayon at kung bakit pastor ka ngayon. Amen po. Yung love na yun, alam niyo kasi, very particular po ako pagdating sa love na binigay ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi ko mahal yung ginagawa ko, wala na ako dito. Kung hindi ko gusto yung ginagawa ko, sinupad ko na yung mga pangarap ko noon pa. At alam ko kayo din. Pero kailangang matupad yung sinabi ng Diyos sa'yo nung ikaw ay una kanyang tawagin at una kang ma-born again. Kasi alam ko, naniniwala po ako. Nung kayo'y ma-born again, kayo'y nakasama na sa plano ng Diyos. Na Marian, nung tawagin ka, born again ka sa bagong silang, alam na ng Diyos na ikaw ang may mag-worker ng kanyang katagal.
Maricon, alam ng Diyos, nung nasa Batangas ka pa lang ko, na alam niya na doon pa lang, isang maliit na bata. Pero alam niya na tatanggalin ka sa Batangas para ilagay ka sa mga bahagi ng lugar na yon. Kasi yun yung unang pag-ibig na naramdaman ng Diyos sa'yo. At dahil mahal mo ang Diyos, sumunod ka. Pero hanggang kailan yung pagsunod natin, mga kapatid? May limit ba yun? Alam niyo po, alam ko narinig niyo na itong mga nasabihin ko, or very familiar na po sa inyo ito. Pero ito po yung batayan para maging matatag, strong ang faith natin, strong na lumalaban dito sa mundong ito, lalo na po ngayon, nakikita po natin yung sitwasyon. Carrier ka ba nito? Hawak mo ba to? O iba na yung pinangahawakan mo? Hawak mo ba to? Nagagawa mo ba to? O iba na yung plano mo? Hindi katulad na ng plano ng Diyos. Sabi niya, mamuhay sa Espiritu, abiding, mamalagi at manatili sa Panginoon. Ulitin ko po. Mamuhay sa Espiritu, abiding, mamalagi at manatili sa Panginoon. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo, yung siyam na specific behavior, ugali, pag-uugali ng isang Kristiyano na dapat meron tayo. Amen po? Bago natin specific ang bunga ng Espiritu Santo, marami pong sinabi sa Apostol Pablo. Amen po? Sabi niya, mabuhay kayo sa Espiritu, hindi niyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ito yung negative side ng makalaman. Muli po kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Focus po natin dito. Alam niyo po ito. Sa Galatians chapter 5, verse 22-23. Alam po natin na ito ay para sa mga nagpa-function dapat sa buhay po natin ng mga bagay na to. Ang fruit of the Holy Spirit. Ang bunga ng Espiritu kahit nakapikit na may memorize po natin. Memorize po ba natin yon? Sige nga po, sinong pwedeng mag-memorize? Sinong pwedeng sumagot? Galatians 5:22 hanggang 23. Yung siyam na bunga ng Espiritu Santo. Ayan. Si Konkon nga. Si Icon pala. Si Icon. Makikita ko sito, Maria Con. Ayan, Con. Icon. Eh, yung maliit na bata, ngayon malaki na eh. Tumaba na. Asan si Con? Ayan, hindi ako naririnig ni Con. Icon. Ayan, yung siyam na bunga ng Espiritu. Fruit of the Holy Spirit. Wait lang. Yan, nabigla siya. Nag-feedback. Fruits of the Holy Spirit po. Love. Meron ka ba nun? Meron ka ba nun? Fruit of the Holy Spirit po. Love, joy, Sige. peace, kindness, gentleness, patience, fruitfulness, Bakit nag-off-cam ka? goodness, Ulit-ulit naka-off-cam ka. faithfulness, self-control. Okay, sige. Hindi mo ako naririnig.
Hindi mo ako narinig. Okay, ayan, hindi na siya naka-off cam. Kanina naka-off cam. Okay, memorize mo ba yun nung binasa mo? Po, Memorize mo ba nirecite yun? ko po, Pastora. Ni-recite mo. Wow, praise the Lord. Okay, sige, salamat. Pastor Icon. Ayan. So, Maria Con nakalagay dito eh. Maria Con, di icon ka na. Opo, Pastora. Maria Conto. Okay, sige. Praise God. Salamat sa'yo, Pastora. So, yung... Okay po. So, yan po. So, yung bunga ng Espiritu Santo, nasa atin po ba yun? Okay po? So, ang unang sinabi dito ni Apostol Pablo ay ang una na kailangan ng isang Kristiyano ay yung pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, para lang tayong batingaw ng maalingaw-ngaw. Amen po? Ito po yung pag-ibig na hindi pag-ibig doon sa opposite sex. O yung kapwa babae sa lalaki, lalaki sa babae. Remember po, ang pag-ibig na yon ay para lang sa babae at sa lalaki, lalaki at sa babae. No question at all. Okay po? So sabi niya yung pag-ibig na yon ay hindi pag-ibig doon. Okay. Di ba? May 3 kinds of love tayo. Ano ba yon? Agape, phileo, and eros. Okay po? Pero pinag-uusapan po natin mga kapatid ay yung love, agape love, I mean po na isang sacrificial love. Ito ay galing sa Diyos. Okay po? Yung love na agape love is a sacrificial love na ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Nagsakripisyo ang Panginoon para maligtas tayo. Bakit? Dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. At dahil worker at pastor tayo, yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa iyo, dapat na ibibigay mo sa mga tao. Amen po, ang kailangan po natin na ipakita natin ang sacrificial love natin. Sa kabila ng ang init-init, sa kabila ng pagod ka na, sa kabila ng antagal ko ng Kristiyano at worker at pastor, bakit nagpapalo up pa ako? Sabi niya, yung sakripisyo na ibinigay ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, ay ibinigay niya sa iyo para ibigay mo ang kaligtasan sa mga tao. And without love, kung wala kang pag-ibig sa mga kaluluwa, wala kang magagawa. Bakit? Ang lagi mo lang iisipin, ano ba ang isipin natin? Napapagod na ako, uuwi na ako, nahihirapan na ako. Pastora o sa district mo, sasabihin mo, ang dami mo ng reason why. Kasi wala yung sacrificial love. Alam niyo yung, Panginoon, mahal kita, kaya ako ginagawa ito. May mga commitment na hindi tinatapos, natatalikuran mo. Bakit? Kasi po, alam mo yung sabi nila na out of love? Ay, ang hirap nun. Diba? Yung na-out of love, nawawala na yung love. Nawawala na yung pag-ibig mo doon sa kaluluwa. Pag-ibig mo doon sa mga nasa miyembro mo. Pag-ibig mo doon sa ginagawa mo everyday. Kasi kapatid, kahit pa ulit-ulit ako, dahil ang pag-ibig na yan, kung wala ka dyan. Kung hindi ko mahal ang Panginoon, ayoko magsalita. Kung hindi ko kayo mahal, sweet, hindi ako magsasalita. At my age, kung di ko mahal ang Panginoon, may sarili akong plano eh. Pero hindi natupad kasi ang Diyos ang nagplano. Sabi niya sa 1 Corinthians 16 verse 14, ulitin ko po. 1 Corinthians 16:14.
Let all that you do be done in love. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyong may pagmamahal. 1 Corinthians 16:15, let all that you do be done in love. At lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyong may pagmamahal. Kung walang pagmamahal, amen, alam niyo, naalala ko yung sinabi ni Pastor Boy. Sabi niya, hindi siya sanay na, totoo po yun. Sa district GC po namin, hindi po yan nag-pray niyo ako, ganun, hindi po. Pero kahapon, talagang gusto niya ng warrior na magpipray sa kanya at saka sa simbahan. Amen? At kung hindi mo mahal ang pastor mo at ang simbahan mo, hindi ka magkukumit. Ano nang pakialam natin? Amen? Pero dahil pinagkaisa tayo ng Diyos sa pagmamahal na yan, binuo niya ang Rema, binuo niya ang Holy Christian Fellowship at ang Rema dahil sa mahal natin ang isa't isa. Dahil yun ang binigay ng Diyos. Paano ko express yung love ko sa inyo? Paano nyo express yung love ninyo sa nakapaligid sa inyo? Nung sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanya kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi nang papahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung ibibigay mo sa Diyos, sa mga tao na binigay ng Diyos na sasabihin mo. Lingkod ng Diyos. Pero bakit minsan? Ito, tingnan niyo ako. Tingnan niyo yung kamay ko. Tingnan niyo mga kapatid. Bakit bumibitaw ka? After 5 years, 3 years, 6 years, how many years? Bakit nakakabitaw ka pa rin? Paano yung John 3:16? Paano yung John 14:6? Paano yung Revelation 3:20? Sino magbabahagi nun? Yan yung love na binigay ng Diyos sa atin. Yung pag-ibig na bigay ng Diyos sa atin, the highest form of love. Ulitin ko po, yung love, agape love, is the highest form of love. Charity, libre. And the love of God ay binigay niya sa atin. Walang bayad. Ang pag-ibig na walang kapalit. Ang pag-ibig na unconditional love. Kahit naman tayo, di ba? Sinishare mo yung word of love, pero wala ka namang bayad eh. Wala nga ang sweldo. Ang tanging sweldo lang na makikita mo ay yung taong lumapit, pumunta sa church, tumanggap, at kinilalang si Jesus ang kanyang Diyos at kaligtasan. Yun yung sweldo natin. Amen, mga kapatid. Yung makita mo na yung siniran mo, yung niyaya mo, nasa church, tapos nagpapatuloy, inaalagaan mo, higit pa sa 50,000 a month na sweldo yun. Pero nararamdaman mo ba yun? Magagawa ng Diyos? Yun yung sweldo natin. Yung mga kaluluwa na nailapit mo sa Diyos. Pag-ibig na walang hanggan. Yun yung binigay ng Diyos. Kaya po, minsan nakakalungkot kasi may mga time na magsasabi sa district, sa pastor, hindi nyo lang alam, nakakadurog ng puso. Lagi pong sinasabi,
na tuwing mag-share ako ng Word of God. Nang nagbibigay ng kalakasan sa atin sa paglilingkod ay ang Diyos. Pero sa time na bumabaksak ka na bilang lang lingkod ng Diyos, kasi karamihan dito sa ating pastor at saka worker, napapagod ka na. Pagdating ng Sunday, tignan mo lang yung mga miyembro mo. May kalakasan na. Paano pag nawala ka? Paano worker kung unless na inilipat ka? Paano kung gusto mo na pumunta sa comfort zone? May papalit, oo. Pero alam niyo po ba, ang touch ng nanay at ng tatay sa una, hindi mapapalitan niyo. Paano yung isang linggo, isang buwan, 2 buwan mo pa lang na inaalagaan tapos iiwan mo na? Isang taon mo palang inaalagaan, iniwan mo na. Hindi bali, pastora, may papalit naman po dyan eh. Yes, oo. Pero sa ngayon, parang wala eh. Kasi kapos tayo eh. Wala, shortage tayo. Sa mga workers, sa mga pastor. Paano kung ikaw yung tinitignan na lang nung kaka-born again lang? Tapos bigla mo siya giniwan. Tandaan niyo po, iba yung touch ng nanay at tatay. Sana po mga kapatid, nagigets niyo yung point ko. Kasi yung inaalagaan mo yan, natatandaan ko yung sinabi ni Pastor Paul na ang simbahan ay shelter. Yung nasa labas ng mga may sakit, hospital ng church, kinuha mo, inilagay mo sa church mo. Ilang buwan pa lang, ikaw mismo bumibitaw na. Paano inaalagaan mo? Andiyan naman si pastora. Andiyan naman si pastor. Worker lang. Alam mo ba? Alam niyo po ba yung worker? Daig pa niya ng pastor. Bakit? Kasi kayo 24/7 pwedeng kasama ng mga worker, ng mga miyembro ninyo. Iba yung yakap ng tunay na nanay. Kailangan kayo. However, gusto ko lang po ipadama sa inyo yung sense of love na hindi ako aalis. Kasi mahal ko itong mga miyembro ko. Hindi ako magpapatinag kahit napapagod ako, kahit nahihirapan ako. Kasi hindi naman mababayaran yun. Amen po? Bilang mga workers at leader, kailangan lagi natin nararamdaman yung pag-ibig. Para walang puwag ang paglayo. Sa realidad, medyo mahirap. Pero, kailangan natin gawin. Amen po? Pasensya na po kayo, naapektuhan ako nitong torture for Christ. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa din. Amen po? So, ang kailangan po natin ay yung totoong pag-ibig. Kailangan nakita sa atin yung totoong pag-ibig na hindi mo kayang sukuan. Yung calling mo, yung commitment mo, yung mga miyembro na pinagkatiwala sa'yo. Ang pag-ibig na yan ang binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid.
Sabi niya sa John chapter 13, verse 34-35. Hindi ko po, John 13, 34-35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman ang magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ulitin ko po. Kung kayo'y magmahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen po. Ito yung utos. Amen po. Matthew 15:12, sabi niya pa, magmahalat kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen po. So yung love na yon, kailangan meron ka. Yun po ay sa Matthew 15:12. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kasi pag nabuo na yung love mo sa mga kaluluwa, kapatid, mahirapan kang umalis. Mahirapan kang iwan yung ministry. Mahirapan kang magpaalam. Amen po. So number 2. Ayan, number 2 na po tayo. Ano po yung number 2? Ang sabi ni Pastora Maria Con. Ano yung number 2? Joy. Okay. Ang isang Kristiyano, ninanakaw ni Satanas ang joy at mawala ang pag-ibig para magdesisyon ka ng mali. Ulitin ko po. Ang joy ay ninanakaw ng kaaway o ng demonyo para matanggal yung pag-ibig para magkaroon ka ng maling desisyon. Yung joy is kagalakan. Amen po, alam po natin, napakasimple. Ang isang lingkod ng Diyos dapat nakikita yung choice, no, kagalakan sa kanyang buong pagkatao. Sa mukha niya, sa mga labi niya, sa mata niya. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may joy ba yan. Hindi po yung joy na na panghugas. Tingnan mo nga. Tingnan nga natin. Tingnan na the big smile. Di mo yung big smile niya? Sige, tingnan mo nga. Roel Jr. Tingnan mo nga yung katabi mong naka-blue. Sino ba yung naka-blue na yan? Ayan, si Steve. Tingnan nyo yan kay Johnson. Ito lang mga nandito sa akin eh. Sa atin, Nelly, nag-iisa. Okay, yung si Arms. Ay, mga taga-Sariaya. Tingnan nyo nga yung mga ngiti nila. Kung masaya ba sila habang naglilingkod o habang naglilingkod ay yung kanilang kilay ay alam niyo yun, ayun, nakasalubong. Amen? So mag-heart nga ng masaya. Mag-heart nga kayo, heart. Heart po tayo, yan. Okay, masaya ba tayo habang naglilingkod? O lungkot na lungkot ka. Amen. Kasi, Amen. Amen. amen? So, andun yung joy mo dapat habang naglilingkod. Pastora, andun nga yung joy ko. Yung ulam naman namin, ganito is, the joy of the Lord is my strength. Lagi natin sinasabi yan sa Nehemiah 8:10. Pero ang tanong, sure? Totoo ba yon? Totoo bang masaya ka habang naglilingkod? Laging masaya, dapat laging nakangiti. Pero hindi naman po pwede yun. Amen? Darating yung time, pero hindi sa lahat ng pagkakataon nararamdaman natin ang joy. O, sinong lagi-lagi nakakaramdam ng joy? Sino? Nasa kamay. Oh, praise the Lord. May mga nakakaramdam ng joy, totoo? Amen? O, praise the Lord. Kung lahat lagi nakakaramdam ng joy. Pero most of us, no? Kahit ako minsan, bumababa yung joy ko. No? Especially pag walang, pag walang, dami nagsesenyas. Pag walang, pag walang blessing, o walang
pera. Di ba? Pero alam niyo po, tayong mga taga-Rema, sanay na walang, huwag naman, sanay tayong kukunti ang pera. Amen? Sanay tayong budgeted. Di ba meron sinasabi na ang bibilihin mo lang ay yung needs, hindi wants. O kailangan din natin yung wants, di ba? So, pag ang joy ay ninanakaw na sa'yo, mawawala yung love mo. Pag yung saya mo ay mawawala na sa paglilingkod, unti-unti na yan. Amen? Alam niyo pa, ang malungkot, nakikita agad yan eh. O, sabi mo sa katabi mo, nakikita mo ba yung lungkot ko? Nakikita ba? O, sige, pakainin mo yan sa Jollibee. Now na! Amen? Sino mga nakatikim ng Jollibee nung camping? Kami, nakatikim kami ng Jollibee. Amen po, may nag-sponsor. Sana all. Sana all. Opo. No, lahat po tayo. Amen? So alam niyo po, yung joy na yan, dapat laging nasa puso mo. Lalo na pag lumalabas ka ng church. Pag soul winning, hindi yung, naku, soul winning na naman. Amen? Wala yung saya, wala yung sigla sa paglilingkod. Kailangan nandun mga kapatid. Alam niyo po, minomotivate mo dapat yan. Alam niyo yung, okay la Lord, mahal kita, kaya kailangan maging masaya ako. Dahil isinasabi mo lagi na kailangan maging masaya ako, hindi ka lang masaya kasi may love life ka. Oy, yan ang masarap pag-usapan. Ayan, yung mga girls dito kay Maria ko, no, tumatawa no, pagdating sa love. O, ayan, no, saya-saya. O, dito din. Hindi ko kasi kayo makitang lahat eh. Dahil lit nitong ko eh. Mayroon nga ako ritong laptop. Parang hindi ko alam kung nasan yung saksakan nito. Di ba? Yung joy ba na, Lord, lalabas ako ngayon. Kasi, ibibigay ko yung love na ibinigay mo sa akin. Kailangan masaya ako. Iba yung saya sa puso at saya na kunwari lang. Dapat laging masaya ang puso mo. Sabi mo sa katabi mo, o dyan, o love, Pastora love, sabi mo, dapat laging masaya ang puso ko. Amen? Pag masaya ka kasi, ang ibig sabihin na masaya, kontento ka. May contentment eh, pag masaya ka. Kahit ano yan, masaya ka. Hindi lang sa nakikita mo si crush, ha? Kailangan masaya ka kasi maglilingkod ka sa Diyos. Lalabas ka, maglilingkod ka sa Diyos eh. Amen po? Sabi mo sa akin, pastora naman, tignan mo naman kung nasaan ako. Diba, nasa Tingloy ako. O ayan, mayroon nag-aayos pa ng buhok dyan, no? Sa Tingloy. Diba? So kung marating yan eh. Amen po? Sabi nila yung Tingloy daw is island yan, sa Dapdap, yung mga ganyan. Pero alam niyo po, ikaw lang ang makakagawa ng joy sa puso mo. Amen? Pag tinanggap mo yung realidad na ikaw ay worker dito sa lugar na to, magiging joyful eh, magiging masaya ka. Pero nung dalhin ka dyan, at wala dun yung saya mo, talaga pong hindi makikita sa inyo. At tandaan po natin, bilang mga lingkod ng Diyos, tinitignan po ng Diyos ng mga miyembro natin yan. Amen? Na ikaw ba ay masaya pagkausap mo sila? Or for the sake na lang, na kasi worker ako, kailangan ko silang entertainin, pero wala naman yung love, wala yung saya. Alam niyo po, nasisense yan. Diba? Meron nga tayong nararamdaman po yan na mga kausap natin. Amen? Kaya dapat nakikreate mo yung tunay na joy sa puso po natin. Amen po? Pag napapagod ka na, may joy pa ba? Kahit anong sitwasyon, kapatid, gawin mong masaya. Pastora, mahirap maging masaya pag maraming bitbit.
Iyon po ang mahirap. Ang dami mo kasing bitbit. Yung makita kang masaya, kasama mo yung members mo, yung pastors mo, o yung leaders mo, o pag dumating na si pastor o si district, hindi ka na masaya. Sinong ganon? Taas nga ang kamay? Wala, may nagtataas. Wala, may nagtataas. Hindi kayo masaya pag dumadating si pastor at si district nyo? Ako mga district, ano na? Dala tayo ng lechon para masaya. Hindi po nababase doon sa material na bagay. Nababase ang joy kung paano pinakikita yung concern at pagmamahal mo. Amen po? Sabi niya sa Psalm 16 verse 11, "You will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living. With you forever, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy at your right hand, are pleasures forever. Ituturo mo ang landas ng patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan." Amen po? Yung joy ay kinukuha mo sa paglilingkod mo at sa pagmamahal mo dahil naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Bakit ka nga ba naglilingkod? Bakit ka nga ba nandyan? Dahil ang paglilingkod po natin ay nararamdaman natin dahil mahal natin ang Panginoon. Sabi niya, yung paglilingkod natin ay dapat fullness of joy. Fullness, punong-puno, umaapaw na kagalakan sa paglilingkod, hindi kabigatan. Amen po, ang paglilingkod ay punong-puno ng kagalakan, hindi kabigatan. Kung matatandaan nyo yung kwento ni Ruth, sabi niya, si Ruth po ay pinili maging masaya sa kabila ng mga pagsubok niya. At ang kagalakan na yon ay makikita natin, amen, na marami, amen, ang maliligtas. Bakit? Yung joy mo, nakikita nila na, alam niyo po, pag masayahin ka, parang peace, no? Andun yung peaceful, kapayapaan pag masaya ka. Pero pag masungit ka, pag lagi kang bugnutin, no? Pag hindi ka masaya, nakasama mo yung kasama mo. Ang malungkot yung hindi ka masaya kasi hindi mo gusto yung kasama mo. Amen po? Ayan, okay ba yung camera ko? So, sige po, ano na po tayo? Number 3. Hindi ko na po ito lahat matatapos, pero alam ko ito po ay alam ninyo. Number 3, peace, kapayapaan. Ang isang lingkod ng Diyos ay may mapayapang pag-iisip at puso. Kahit may mga sitwasyon na mahirap, maging mapayapa pa rin po tayo. Dapat no worries. Kahit nandyan ang mga bayarin sa church, sa renta, sa ilaw, sa tubig, nandun pa rin yung kapayapaan. So John chapter 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be in trouble and do not be afraid." Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang aking ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong mga kalooban. Yun po. Pero Lea, pardon po. Diyan ano po? John 14:27. Thank you po. God bless po. Okay po. So, salamat po. At huwag po tayong matakot. Sa mga nangyayari, imit po nandun yung kapayapaan. Okay po? So, susunod po is patience. Ano na lang po natin kasi yung oras ko ay delay. Tapos yung kindness, goodness,
gentleness, faithfulness, and the last is self-control. I mean po, ang pinakahuli ay yung self-control. Kailangan ng isang Kristiyano, ang isang manggagawa ng Diyos ay mayroong self-control. Ano po ba yung self-control na sinasabi dito? Yung pagtitimpi sa sarili. Yan po minsan ang nagkakaroon ng problema sa atin. Hold on sa action mo, sa mga salita mo, at sa mga desisyon mo. Yun po. Kailangan meron kang pagsusupil sa sarili. Sabi niya sa Proverbs 25:26, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tangulan o madaling masakop ng kaaway. Kailangan po ang isang Kristiyano ay mayroong self-control. Hindi mainitin ang ulo. Hindi sensitive. Po, dapat alam mong kontrolin kasi ikaw po ay isang lingkod ng Diyos. Hindi ko po madiscuss ng madami to dahil kulang po tayo sa oras. Pero alam ko pong alam nyo to. At lahat po tayo dapat hawak natin habang naglilingkod sa Diyos. Po, itong mga bagay na to kailangan po ay hawak natin. Magiging kalakasan po ng bawat isa sa atin ito. Pagpatuloy tayo mga kapatid at hayaan mo na yung tunay na love ay mag-manifest sa buhay mo. Yung tunay na pag-ibig, yun ang magiging pundasyon mo kung bakit nagpapatuloy ka ngayon. Yung saya mo, yung peace habang naglilingkod, yung goodness, yung faithfulness, habang naglilingkod ka. Sige po, yuko nga po tayo. Sige po, yuko po tayo. This time mga kapatid, tanong mo sa Diyos. So, Lord, nag-commit ako. Gusto mo pa akong turuan, Panginoon, na magmahal sa mga kaluluwa. Sige po, kung maintindihan yung katabi mo, hayaan mo siya. Mag-commit ka. So, Lord, napapagod ako, nahihirapan ako, pero nandiyan ka kasi kasama kita. Pastora Dayan, pwede pa tayo mag-worship? Sige po, kausapin natin ng Panginoon. Pastora Dayan. Sige po, kausapin mo ang Panginoon, pumikit ka. Bigyan ka ng strength. Bigyan ka ng panibagong sigla ngayong pag-worker mo ngayon. Sa mga pastors, ganun din. Pwede po akong makakuha ng Pastora Dayan, ng worship. Worship po tayo. Sige po, kausapin natin ng Panginoon. Kung kailangan kang i-correct, sabi mo, Lord, i-correct mo ako. Yung tamang pag-ibig na nanggagaling sa'yo. Hallelujah, Lord. So, i-renew yung pag-ibig natin sa Diyos. Pagmamahal. Mag-commit ka, sabi mo, Lord, i-renew mo yung love ko
sa'yo para sa mga kaluluwang pinagkatiwala mo. Baguhin mo puso ko, Panginoon. Panginoon, yung unang pag-ibig na nakilala kita, gusto kong maramdaman ulit ngayon para maibahagi ko sa mga pinagkatiwala mong kaluluwa sa akin. Gusto kitang maramdaman, Panginoon, yung presensya mo, pag-ibig mo. Andito ako, Lord, gamitin mo. Nandito ako, Lord, gawin mo yung plano mo sa akin. Napapagod ako, nagtatanong ako, Lord. Sagutin mo ako, Panginoon. Ano pa? Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon. Salamat kasi nare-renew yung love namin sa iyo. Salamat sa training na to kasi napapaalalahanan mo kami, Panginoon. Napapagod kami, nahihirapan, pero ikaw yung kanlungan namin, Panginoon. Nagtatanong kami, salamat sa kasagutan, Panginoon. Lord, dalahin ko, kapwa manggagawa kong mga ito, ibigay mo yung strength. Mag-usap ka sa mga kabataan na ito, Lord. Sa mga manggagawang ito, Panginoon. Yung commitment, Panginoon, ipaalala mo sa kanila. Praise you, Jesus, oh God. Lord, comfort mo kami. Susunod kami sa iyo, Panginoon. Praise you, Jesus, oh God. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus, Lord. Praise you, Jesus, Lord. Panginoon, salamat, O God, sa umagang ito. Patuloy ka po namin na pupurihin, patuloy ka namin na sasambahin. Panginoon, hayaan mo na sa mga susunod na araw ay marinig pa namin ang mga pangungusap mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord, na mas lalong ma-develop yung pagkatawag namin bilang lingkod mo, Panginoon. Samahan mo kami sa bawat aspeto ng buhay na lalakaran namin dito sa ministry. Pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Ikaw yung aming pag-ibig. Ikaw yung aming lakas. Ikaw yung aming kapayapaan. Samahan mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito. Patuloy na pinagkakatiwala namin ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, mga kapatid. Salamat po at magandang umaga po sa bawat isa. God bless po. Thank you po. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat.